Welcome back to Lalisa Tarot. Welcome back to my channel. This is again Lynn, your tarot reader. And ang topic na reading natin, ano naghihintay sa'yo sa Year of the Snake? Yan. So may dalawang groups tayo sa reading na to. Group number 1, Two of Wands. And group number 2, si High Priestess. Ang gagamitin natin dito, 12 house spread. So, titingnan natin ang connection ng card sa bawat house. So, ilalagay ko sa comment yung timestamp and pwede ka na pumunta doon. Click mo lang yon. Diretso ka sa reading natin. And thank you everyone for helping me grow my channel. Kung bago ka sa YouTube channel ko, definitely, welcome ka dito. Hit like and subscribe. And thank you din sa nag-follow ng Facebook page ko. Super na-appreciate ko kayong lahat. Sana makuha may messages na para sa'yo sa reading natin. If gusto mo ng personal reading, message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. Di ko next na ng introduction, punta na tayo sa reading mo. You have to use your intuition, kasi general reading to So ikaw pa rin nakakaalam. Start ako sa'yo, group number 1. And thank you for being here. I hope all of you have a blessed day. I'll see you on your reading. Namaste! Start tayo sa card na pili mo, Two of Wands. 11-11 card ito. Napansin ko sa mga cards mo, may progression. Ang lalim, no? Lalim siya, sabi ko. Nahalata ko lang. Ano ibig ko sabihin doon? Nung tingnan ko yung Two of Wands, nakita ko nandito yung Three of Wands, na nakita ko dito yung Four of Wands. So, para siyang nagle-level up. So, possible, taon ito ng leveling up sa'yo. Pag-angat. Bottom of the deck energy. Ace of Cups. Nakasakay siya sa hot air balloon. So, parang nasa taas. Kung meron ka mga pinaplano sa taon na to, pwede mo pag-aralan mabuti. So, kung isa kang tao na sa matagal na panahon, parang gusto mo magsimula ng something para sa sarili mo, pwede mo pag-aralan. Minsan nangyayari talaga yun, nag-split ang daan. Kailangan mong gumawa ng desisyon. Mag-trust ka na bawat desisyon na gawin mo is tama. Dadaling ka niya sa goal, sa vision mo. Start tayo sa first house. Yung first house sa astrology. House kasi yun ng physical. More physical. Yung physical body, yung katawan ng tao, paano ka nakikita ng tao, first impression, or paano mo gusto makita ka ng tao. How do you want to show up? So, nakikita dito na gusto makita ka ng tao as very stable sa taon na to. And possible makita ka ng mga tao talaga na may security, may kasiguraduhan ka sa ginagawa mo para ka merong plano. Nakikita ka ng mga tao na very promising. Pwede nagkakaroon ka ng promise sa sarili na gusto mong makita ka ng mga tao on a positive light. Kung sa health tayo pupunta, like overall lang, possible very healthy ka. Kasi Ace of Pentacles para yan yung lupa, tatanim mo yung buto and alam mong tutubo ang buto na yon. Very promising. So, isa kang person nag-grow. Pwedeng nakikita ka ng mga tao as nag-grow ka or nagmamature. Yung professional life mo, pwedeng nag-grow. Pwede din nag-grow ang mga connections mo, dumadami mga kakilala mo. Yung career mo, pwedeng mahalaga sa'yo sa taon na to. Pwede napapansin mga tao na ang focus mo napupunta sa pagkita ng pera, like kaperahan. Napapansin din ng mga tao na very generous ka ngayong taon, mapagbigay, marami ka matutulungan. Sa taon na to, napakarami. Pwede magkaroon ka ng fresh start. So kung naisip mo magnegosyo, pwede mo simulan. Kung naisip mo magtayo ng something na kakaiba sa taon na to, pwede mong simulan. Pwede ka magtanim ng buto doon.
para may potential siyang lumago. Pwede din nakikita ka ng mga tao as parang catalyst ng pagbabago. Nakita ko sa Ace of Pentacles, puno-puno ng potential. So kung nakikita ka ng taong punong-puno ng potential, then possible, maraming offers ang darating sa direction mo. Two of Wands ang card mo sa umpisa, decision. Possible marami kang offers, kailangan mo gumawa ng mga decision. Marami kang direction pwedeng puntahan May possibility na nakikita ka din ng mga taong very supportive and motivated. Pwedeng mahalaga sa yung future mo, pinapakita mo talaga yung paghahanda mo sa future na paparating. Very healthy. Mukha ka mapera sa taon na to. Napapansin mga tao na may pagbabago sa'yo. Pwede na nagbabago ang paraan mo ng paggastos ng pera, paghandle ng pera. Pwede natututo ka kung paano hawakan ng pera. Overall, pwedeng nakikita ang mga tao na napakaswerte sa taon na to. Very lucky. Pwedeng niniwala ka na lucky ka sa taon ng snake. Ngayon, kung naniniwala ka, then claim mo. Always naman lagong pinapayo yan pwedeng kiniklaim mo na taon mo to. Na taon to ng kaperahan sa'yo. Unang card pa lang, kaperahan na. So, kikita mo yung sarili mo na may hawak ka maraming pera, marami ka nakatagong pera, marami kang ipon. Very positive. And pwedeng ganyan din ang tingin sa'yo ng mga tao. Ganyan ka nila nakikita. Parang lumalago yung negosyo mo, dumadami yung pera mo. Pwedeng gusto nila makita talaga kung magkano kinikita mo. Pwedeng interesado ang mga tao malaman ang kaperahan mo. Pero huwag mo sasabihin. Kasi confidential yun Kulit ko, nakikialam ako, no? Kulit ako tarot reader. Namin ko naman talaga. Makulit ako tarot reader. Back tayo sa topic. So, very positive. First house. Ganda ng tingin sa'yo ng mga tao. Puno-puno kang potential. Sa second house, so nandito ang cash sa second house. More ito sa paano ka kumikita ng pera. Ay, nagpunta dito wish card ng tarot. So, no meaning nito? Pwede sa taon na to, kikita ka ng pera sa paraan na gusto mo. Maganda to, no? Sa paraan na hinihiling mo kay God or kay universe. Ang sample nito, kung like gusto mo magnegosyo, then kikita ka ng pera sa negosyo. Or kung nagsa-side hustle ka, meron kang part-time job, then kikita ka ng pera sa part-time job. Para kikita ka ng pera sa paraan na gusto mo kumita ng pera. Pwedeng very lucky ka sa pera, na kumikita ka ng pera sa walang kadahilan. Kakaiba, no? Wish card yan ng tarot, May mga affirmation na ganito, like, I get paid to exist. Parang pang-influencer yon. Kung influencer ka, like nasa social media ka, then mararamdaman mo yan, kumikita ka dahil nag-exist ka lang talaga. Dahil nandito ka lang sa mundo na papansin ka ng tao, kikita ka ng pera. Pwede din ito na kikita ka ng pera dahil nanalo ka sa isang contest or nagkaroon ka ng award, na-recognize ka, nagkaroon ka ng bonus. Maganda siya sa kaperahan Parang kung anong wini-wish mo pagdating sa kaperahan, may mataas na posibilidad. So kung gusto mo mabago ang kaperahan, pwede mong pag-aralan mabuti. Napakita lang na may wish ka matutupad sa second house. Siya pumunta. So sa house of parang more money or cash flow. So kung may pinapangarap kang ipon, may pinapangarap kang pera matanggap, may pinapangarap ka na malaking perang dumating, and wish mo talaga mangyari yon, dumating yun sa'yo. Then, ang posibilidad is nandun, mataas. Bakuha mo yung financial goals mo ngayong taon. Nagtagumpay ka dito sa second house. Pwedeng second house maganda sa'yo kasi pinili mo 2 of Wands, number 2. Again, balikan natin. A second house is cash. Anything tungkol sa kaperahan. So, meaning, pwedeng marami kang blessing na dumating. And more ito, monetary. May value talaga.
Maganda siya sa kaperahan. Ang payo lang sa'yo, ipagpatuloy mo ang ginagawa mo. Kung may wish kang simulan, may wish kang gawin na amazing sa taon na to, pag-aralan. Baka ito na pagkakataon mo na kumita sa paraan kung paano mo gustong kumita ng pera. Ngayon, punta tayo sa third house. Favorite ko tong third house. Yes. Kasi house to ng communication. Third house. More sa pag-aaral, school, yung education, tungkol dito sa pagta-travel, mga regular travels lang, yung mga commute. And sa kapatid, konektado din siya sa kapatid. Sasakay ka ba sa bus? Lapit ko nga tong card mo. Saan ka ba papunta? May dala ka pa ukulele. Baka ko to. Kulit ko, no? Matuwa ako, oh. Alam mo yung mga tao na nagta-travel at tumutug-tug-tug-tug sa mga ibang places. Hindi para kumita ng pera. Pwede din kumita ng pera. Pero may mga ganun na. May mga tao na parang gumagawa sila mga posts, nagta-travel sila sa mga places na kumakanta sila doon ng like may napanood ako, trio sila, 3. Para may isang babae and then may 2 lalaki. Tapos kumakanta sila doon, Shape of You. Last night you were in my room. Parang ganon. Kung kumakanta ka, ang ganda siguro taon na to sa'yo. Balikan natin na. Third house, konektado siya sa regular travel. Ngayon, kung nagko-commute ka, then, kung magalala, safe and protected ka. Okay, nice ko lang. Na-focus na attention ko sa ukulele. Tapos pagtingin ko sa ukulele ko, may pangalan kasi yan. Kagay doon sa akin, Yael. Yael. So, dahil na-curious ako, tingnan ko, okay, Yael. Connected siya sa pangalan na parang Joel or Jail. Parang ganon. And sa Bible, parang siyang Wonder Woman sa Bible story. Sa Bible, lakas siyang babae. So, nung connect nun, possible sa'yo, sa third house, possible magkakaroon ng power yung communication mo. May power. May lakas. May dating. Very convincing. Yan. Pwede sa mahabang panahon, nahirapan ka sa communication, pakikipag-usap, pero possible sa taon na to. Marami sa mga gusto mo, may papahayag mo talaga na maayos. Pag-aaral ng storytelling, yan, or pag-aaral ng ibang language din. Yan. Yung Yael kasi parang meaning daw niya is mountain goat. So parang din siyang Capricorn. Para magkakaroon ka ng pagkakataon mag-level up. Ang meaning ng Yael daw is he goes up. Ito yung binabanggit ko kanina, para ka nagle-leveling up. Kung sa mga kapatid, kung meron ka mga kapatid na hindi nakakasundo, ceasefire kayo, or meron na kayong parang pagkakataon na maging maayos, matapos na yung matagal na hidwaan or awayan. Possible taon ito na matatapos yung mga pagtatalo. May peace na pwedeng mangyari doon. Ito yung matapos na yung mga hindi pagkakaunawaan or masolve na yung problema niyo magkakapatid. Kung meron ka mong kapatid na inaalala, pwedeng mas maging maganda ang nangyari sa buhay ng kapatid mo or mga kapatid mo. Kung sa pagta-travel, then always safe and protected ka kahit saan ka sumakay, kahit nagko-commute ka. Kung dumating ang time na kailangan mo mag-commute, magbiyahe araw-araw, then safe and protected ka. Iwasan mo na siguro na makatulog palagi sa biyahe. Lalo na kung nag-iisa, at marami kang dala, siguro yun ang pinaka makakatulong sa'yo. And overall, maganda naman siya sa third house. Marami sa mga isusulat mo manggagaling kapag inspired ka. Pwedeng kung isa kang tao na talagang nagtutugtog ng gitara, yung mga string instrument, then
Diyan mo maipapahayag ang nilalaman ng heart mo. Pwede makapagsulat ka mas magandang kanta, mas maipahayag mo talaga yung gusto mo sabihan. Pwede kang makagawa ng masterpiece sa taon na to. Ngayon puntahan natin ibang houses. So, 4th house, connected ito sa family. More ito sa nakaraan. Connect din to sa father. And nandito si King of Swords. Si King of Swords, nakikita ko siya as the father. So, kung ano man ang nangyari sa tatay mo, pwede mong i-claim na proud sa'yo ang tatay mo. Proud siya sa mga achievements mo. Pwedeng marami sa values mo, nakuha mo sa tatay. Or pwedeng physical features mo, mana din. Pinapakita lang dito na meron kang strong foundation. Kung sino ka ngayon, anong ginagawa mo ngayon, dahil yan sa disiplina, dahil yan sa mga itinuro sa'yo ng tatay mo. Pag tumatayo kang father or head of the family, mapalalaki o mapababae man, hindi mahalaga. Or ano man gender mo, meron kang kakayahan na mamuno sa pamilya. Possible mahalaga sa'yo ang matulungan ng pamilya, maayos ang pamilya, maisaayos lahat. Pwedeng may nangyari sa nakaraan konektado sa tatay mo na kailangang ayusan sa taon na to. Para kasi si King of Swords, nakatingin siya sa parang mapa. So kung meron kang kailangang puntahan, ayusan, pwedeng maging magandang taon ito para asikasuhin na yung mga bagay na hindi na aasikaso. Kung sa family, may possibility very strong ang family. As a unit, ito yung parang nagkakaisa kayo sa pangarap. Kung ano man yung mga natutunan mo sa nakaraan, gagamitin mo ngayong taon. Para kasi ito yung taon na gagawa ka ng amazing sa buhay mo. Number 5 position, yung 5th house, house ito ng pleasure. More ito sa creativity. Or sa mga bata. Kung isa kang tao nangangarap magkaanak, then check ka na kaagad dito. Kasi mapapansin mo sa card para silang mag-ina, may bata. Ilapit ko lang sa'yo. Ayan no. The mini-me. Mini-me. Ngayon, kung ganito talaga itsura ng life mo na may anak kang isa, and then babae, pwede may claim na reading mo to. Kasi this is a general reading. Napakita lang dito na possible marami kayong puntahan ng anak mo. Sparse na mamamasyal. Ngayon, kung matagal mo din nakakasama ang anak mo, pagkakataon mo na to, na makita anak mo, makasama ang anak mo, pwedeng maisama mong anak mo sa bakasyon, marami kayong pwedeng puntahan. Isa kang solo parent, single mother, maganda sa'yo taon na to. May possibility maganda sa'yo ang taon na to. Magagawa mo yung mga bagay na matagal mo nang pinagpaliban sa mahabang panahon dahil focus ka sa pag-asikaso ng anak mo. Mas mararamdaman mo yung freedom, kalayaan na mag-explore, mag-travel, may possibility makagawa ka ng paraan, magbakasyon. Gamitin mo yung mga vacation leaves. Pwedeng bigyan ka ng maraming pagkakataon na makasama ang family. Or kung nag-work from home ka, pwede magpatuloy yan para mas magkaroon ka ng time para sa pamilya. Pwedeng marami sa pangarap mo ng bata, makita mo sa taon na to. Yung mga childhood dreams. Pwedeng creativity mo mataas talaga. Mapipil mo na yung parang malaya kang gawin ang gusto mong gawin. Ito yung walang pumipigil sa'yo. Express mo yung nararamdaman mo sa creativity mo. As Six of Swords kasi parang moving away, transition. So kung sa mga nakalipas na taon, pakiramdam mo na napopokus attention mo sa mga drama, sa mga kaguluhan. Sa taon na to, parang ang goal mo is more peaceful life. Marami ka mapupunta magagandang lugar.
So, yung sixth house naman, card ito ng necessities, yung pangangailangan natin. Card din ito ng health. More sa health, kalusugan. And, pwede din pumunta dito yung mga domestic animals. Kung mahilig ka sa pet, pwede din. Sa taon na to, may part sa sarili mo na isip mo maging minimalist. Hindi siya nanggagaling sa pagtitipid. Kasi nakikita ko parang marami ka naman pera mahatak sa taon na to eh. More lang siya gusto mo invest ng pera mo. Pwedeng iniipon mo ang pera mo. Kaya ka nagiging minimalist. Pwedeng meron ka pinaghahandaan. O pwedeng sinasadya mo talaga na hindi masyado gumastos. Basta mabayaran na yung mga kailangang bayaran. Napakita lang dito, hindi mo mapapabayaan mga responsibilidad mo. Kahit na nagta-travel ka, pumutak sa mga gagandang lugar, madami kang inaasikaso. Pagdating sa mga kailangang asikasuhin, sa araw-araw, maayos mo siya lahat. Ang 3 points ko sa card ng visionary, card ng innovator, card ng isang tao na alam niya kung saang direksyon siya pupunta. Pwedeng maayos mo talaga ang taon na to kasi meron kang pagpaplano. Kung meron kang mga nararamdaman sa katawan, pwedeng maayos yan. Paunti-unti, pwedeng gumawa kang desisyon na ayusin ko ang health ko ngayong taon na to. Okay, 7th house. Ang 7th house ko sa card ito ng interaction mo, pakisalamuha mo sa tao. House din to na marriage and relationship. Kaso puro girls eh. Kung single ka, baka hindi ka pa ready mag-settle down kung single ka. Meaning, masaya ka sa life na meron ka. Kung anong status mo ngayon, let's say kung single ka ngayon, masaya kang kasama mga kaibigan mo, and komportable ka sa ganito, maayos mo napapakisamahan yung mga katrabaho mo, may possibility, nag-enjoy ka talaga sa mga taong kasama mo. Pwede mayroon ka isa, dalawa, hanggang 3 malalapit na kaibigan. Pwede gusto ng mga taong kasama ka. A possibility, very magnetic ang dating mo sa mga tao sa paligid mo. Pwede din marami magkagusto sa'yo. Kung single ka, may posibilidad. Madami nagkakakrush sa'yo. May possibility. Ngayon, kung may asawa ka, may posibilidad na manatili masayang pagsasama. Marami dito. Kung nasa marriage ka din, pwede mo i-claim na sa taon na to, mananatili maayos ang pagsasama, mananatili na parang close kayo ng partner. Kung single ka, naghanap ka ng partner, pwede makilala mo ang partner mo sa pamamagitan ng mga kaibigan mo. Or pwede talaga sa trabaho or pakikipag-socialize. Kung single ka lang, mas pipiliin mo na manatili ang status mo kung ano ka ngayon. Kung wala kang partner, di manatili siyang ganito. Kung naman may partner ka din, manatili siya na maayos yung relasyon nyo kung meron kang asawa or meron kang karelasyon. So, pagdating sa house sa partnership, para siya mananatili kung ano yung nakasanayan mo. Para komportable ka sa nakasanayan mo pagdating sa relasyon. So, ayaw mo mawala yung mga importanteng tao sa life mo, ayaw mo mapalayo sa kanila. So, maintain mo yung mga relasyon na yan. Pananatilihin mo sila sa buhay mo. Sa 8th house, pagdating sa pagkita ng pera, na iintindihan mo, marami kang paraan para kumita ng pera. Napakaraming paraan. Ang pwede dito nagkakos ng stress sa'yo. May posibilidad din na madaming shiny objects, mga gagandang opportunity na nakikita mo sa paligid, pero alam mo na kailangan mo mag-no. Kung may mga bagay na hindi ka na papansin pagdating sa kaperahan, yung mga kailangan sikasuhan, pwedeng tingnan mo siya mabuti. Kung may mga binabayaran kang bayaran sa nakalipas pang taon, pwede may claim na unti-unti na itong magiging malinaw. Pay yourself first. Sa kabila na maraming ginagastusan, maraming binabayaran, madami mong pinagkakaabalahan, basta kumita kang pera, unahin mo sarili mo. Pay yourself. Napakita lang na marami kang mga bayarin na mababayaran and magkakaroon ka pagkakataon na i-treat yung sarili mo kasi deserve mo yon. Meaning ko sa maraming taon, pakaramdam mo, parang tinitipid mo ang sarili mo. Ngayon, parang pagkakataon mo to na i-treat mo ang sarili mo, kumain ka na masarap, pumunta ka sa magagandang lugar, kasi deserve mo.
Maganda kasi itsura ng card, Napakita lang na possible kung may mga long-standing kang problema sa kaperahan, unti-unti mo 'yan maisasaayos. Kung may plano ka na makaipon sa taon na 'to para mabayaran mo yung mga dapat mong bayaran, puwede 'yan ma-check. Unahin mo pa yung sarili mo. Reward yourself. Puwede din na kasama din mga tao na sa paligid mo kung mga pamilya mo ba 'to or family members mo 'to, 'yan. Puwedeng magbigay ka ng tulong pinansiyal sa kanila or puwede din na magkaroon ka ng reward sa mga family members mo nagsisikap sa buhay. Ang sample nito, let's say kung meron kang anak na nakapagtapos, then puwedeng bigyan mo siya ng regalo, reward, or kung meron kang kapatid na sabihin natin na may nagawa na something na maganda, yung puwede mong i-treat ang kapatid mo somewhere para kumain, more to para may rewards. Puwede marami kang rewards ngayong taon na 'to. Marami kang achievement talaga. Kaya nacha-channel ko siya sa reading. Puwede mong i-claim na marami akong award, marami akong rewards, marami akong freebies, marami akong mga points. Baka marami kang miles. Napangiti lang kita. Para kasi yun na, parang marami kang makukuhang mga rewards sa taon na 'to. And more connected to sa pera. Or puwedeng rewards mo ma-convert sa pera. Puwede rin. Pag-aralan mabuti. Ngayon, punta tayo sa number 9 position. Ang 9 position kasi, house ito ng divine wisdom. And 9 of Swords nandito, so magkakaroon ka ng spiritual awakening. Tinatawag itong House of God. 9 of Swords para siyang stress, para siyang anxiety, para din siyang dark night of the soul. So, naghihintay sa'yo sa Year of the Snake. Puwedeng ito yung awakening mo. Yung snake kasi parang konektado din siya sa Kundalini awakening. Hindi natin i-discuss yung mga bagay na 'yan, pero kung naniniwala ka do'n na nag-a-align yung mga chakra, nagkakaroon kang Kundalini awakening, baka ito na yung panahon na 'yon, taon na 'yon. Kasi Year of the Snake ngayon, Puwedeng magkakaroon ka awakening sa taon na 'to. Makikita mo talaga ano ba yung kailangan ko gawin. Puwedeng magbabago yung philosophies mo. Yes. Puwedeng embrace mo na yung darkness na 'yon, matagal mong tinatakbuhan. Puwedeng magkakaroon ka ng deep na pagkilala sa sarili. Possible tanggap mo na yung stress talaga kakambal na ng lifestyle mo. Magkakaroon ka ng deep connection kay God, kay universe. Mapapansin mo na hindi ka matagal nag-iisa. Puwedeng marami kang matututunan sa taon na 'to tungkol sa spirituality. Isa kang tao na mahilig mag-share, puwedeng i-share mo 'yan. Puwedeng taon na 'to, kung meron ka mang pagdaan ng mga problema, pagsubok, alam mo na pagdadaanan mo lang talaga 'yon. Puwede ma-test ang faith mo sa taon na 'to pagdating sa kaperahan. And puwede maipasa mo ang test. And puwede makuha mo yung pinapangarap mo. Kung may exam ka talaga na gagawin sa taon na 'to, puwede mo i-claim na papasa ka. Kung ano mang exam ito. Napakita lang na kapag nahirapan ka, na-stress ka, nandiyan si God para sa'yo. Kasi yung stress card pumunta sa 9th house, And yun yung house of God. So, ito yung parang huwag kang magpadaig sa problema. Ito yung parang God is my refuge and strength. Kahit ano pang stress, anxiety, kung ano man negative emotion dumating, alam mo na hindi ka pa pinababayaan ni God. Para lang siya na magkakaroon spiritual awakening, yung iba Kundalini awakening, mag-aalay ng chakras mo, may possibility na matatakot ka sa gift na meron ka. Puwedeng hindi mo alam kung ito bang gift na 'to, anong gagawin mo. May posibilidad na maraming mga tao na stress sa paligid mo matutulungan mo dahil sa deep connection mo kay universe or kay God or sa mga inaaral mo about spirituality.
Pwede makatulong ka sa iba sa pamamagitan ng pagtuturo. Pwede din ito na magkaroon ka ng sarili mong paraan kung paano mo interpret yung nangyayari. Pwede magbago ang philosophy mo. More to connect sa faith. So, yung mga problemang darating, mas lalo kanya papalapitin or papatatagin ang faith mo. Mas lalong lalakas ang faith mo kay God, mas lalong tatatag ang pananampalataya mo sa kung saan ka man naniniwala. Sa next house, sa 10th house, house ito ng reputation. And dito the world card. Kung isa ka influencer na makikilala ka, and then punta na tayo sa next house. Wala na explanation. Pagti lang kita. And the world card kasi parang nandun ka na, you made it. Pwedeng hindi mo pa nakukuha yung pinaka-goal mo, pero sa mata ng tao, you made it. Wala ka ng masyadong effort, dedire-diretso ka na lang. Pwedeng napapansin ng mga tao na nasa tama kang direction and time na lang talagang bibilang and makakarating ka sa the world. Makakarating ka sa success, sa tagumpay, sa kasikatan. Kung isa ka influencer, then check mo yung marami doon. Fame, success, prosperity, check mo yun. Kasi the world card na to eh. Nakuha mo lahat ng gusto mo. So yung 10th house, konektado siya sa reputasyon mo. So ang reputasyon mo, nakuha mo marami sa gusto mo. Konektado din siya sa career. So nagtagumpay ka sa career. Konektado siya sa kasikatan. So sumikat ka kasi the world card nandito eh. Pwede meron kang big following. Pwede sobrang kilala ka sa taon na to na na-stress ka na. Kaya pala magkasama sila dito. Itong dalawang card na to. Pwede hirapan ka i-maintain yung solitude. Kung overall lang, naman sa 10th house ko, then successful ka sa career. Pwede makilala ka. Pwede rin na magkaroon ka ng napakaganda reputasyon. Yung reputasyon mo pwedeng sobrang ganda. Hindi na siya reputasyon na may respeto ang maraming tao sa'yo. Pakiramdam ng mga tao na you're self-made. Walang tumulong sa'yo. Nakarating ka talaga kung nasan ka dahil ginawa mo ng paraan. So matagumpay ka sa house of career. Tagumpay ka dito. Sa number 11, yung 11th house, konektado to sa hope and wishes, yung mga dreams mo, yung mga opportunities, konektado din niya sa mga kaibigan mo. So, card dito, 4 Pentacles. So, matipid ka sa pakikipag-kaibigan, meaning, mapili ka sa mga kaibigan, pero tine-treasure mo yung mga kaibigan mo. May possibility din na, kung meron kang pangarap, like gusto makabili sa sasakyan, check ito. Gusto mo makapag-ipon, check ito. Marami sa mga pinapangarap mo, machi-check kasi ginawa mo na action. Like kung nangarap ka magkaroon sa sasakyan, nag-ipon ka talaga. So kung year of the pig ka, then pwede mo i-claim na magiging maganda pa rin ang taon na to sa'yo. Para kasing animals ang nandito na napakaklaro is yung pig. Kaso piggy bank. Piggy bank siya. Ito oh. Siya. So kung year of the pig ka, pwede may claim na reading mo to. 4 na coin. 4 na coin. 4 coins. 4 pentacles. Meaning kasi niya 4 na taon. So, pwedeng i-celebrate mo 4 na taon, pwedeng 4 na taon sa company, 4 na taon sa negosyo, 4 na taon. May something sa 4 na taon. Pag-aralan mo. Card ito ng hope. So, alam mo na marami ka pang wish na matutupad. Yes, napakarami. Pwede yung mga naunang wishes mo, natupad na talaga. Napakita lang na parang isa sa pangarap mo, makaipon talaga. Hindi na lang barya-barya, more tagang makaipon ng malaki. Pwede magsimula ka sa maliit. Pwedeng may challenge ka sa sarili mo makaipon. May pwedeng ipon challenge ito. Pwede rin. Para pinapakita lang na marami sa mga kaibigan mo, kapareho mo din mindset pagdating sa kaperahan. So, pare-pareho din kayo nakakaipon. Pwede.
Ngayon kung mahilig ka sumali sa mga ipon challenge, yan yung mga may mga nauso kasing ganyan, yung parang grupo-grupo kayo. Kung mahilig ka sumali sa mga gano'n, and then ang payo sa'yo maging mapili. Kung may mga kaibigan ka na hinihintay mo magbayad sa'yo, then check ito, puwedeng nag-iipon na silang pambayad sa'yo, possibility. Or puwedeng mabayaran ka ng mga kaibigan mo. Yes, yung mga tao na feeling mo kailangang ibigay sa'yo yung pera pabalik, puwedeng ibigay na nila. Paunti-unti maibalik nila sa'yo. Possible maraming opportunities ang darating. Paraan makapag-ipon kang pera, puwede yung opportunity like part-time job, opportunity kumita sa mga side hustle, yung parang mga gano'n or yung mga temporary lang na trabaho, yan, mga project, yan, extra na paraan ng pagkita ng pera, puwedeng dito suswertehin ka. Marami kang opportunities na makikita na paraan ng pagkita ng pera, marami. So, parang sinusuwerte ka sa raket. Ngayon kung isa ka tao na mahilig sa raket talaga, mahilig kang pumunta sa mga places para mag-guesting, kumanta do'n, tumugtog do'n, puwede mo i-claim na magandang taon na 'to sa'yo, marami kang raket. Puwedeng sold out yung mga binebenta mo, kung may mga kliyente ka, puwedeng highly paid ka, magkakaroon ka mga clients na generous, mapagbigay talaga sa'yo. And puwedeng marami sa clients mo manggagaling sa referral ng mga tao or referral ng mga kaibigan mo. Ang purpose ko sa card yan ng reunion, so punta siya sa 12th house. Puwede hindi ka pa rin masyadong maka-join sa mga reunion. May possibility. Kung mag-join ka man, puwedeng isang big reunion a-attend ka. Yun ang isang possibility. Yung iba naman ayaw mo talagang pumunta sa mga reunion, ayaw magpunta sa mga get-together. Parang gusto mo more time lang sa sarili mo. Puwede mo makita yung ibang mga friends mo na hindi mo nakikita na matagal. Yun yung isang possibility. Puwede may friend ka na nagbabakasyon na puwede mong salubungan or ihatid. Yan. Puwede magkakaroon ka ng special time kasama yung person na 'to kung sino man iniisip mo sa number 12 card. Kung feeling mo parang gino-ghosting ka ng isang tao, then possible magpakita sa'yo isang tao na matagal mo nang hindi nakikita. Puwede magkakaroon ka ng pagkakataon na mas makilala mo yung sarili mo. Ang purpose ko sa 1111 card din yan, thank you I received. So, puwedeng magkaroon ka ng maraming pagkakataon na mapag-aralan nangyari sa life mo. Like, tingnan talaga kung nasaan ako, ano nangyari sa akin. Parang feeling ko sa pakiramdam ko dito sa 12th house sa'yo, yung magkayakap dito is ikaw niyayakap mo sa sarili mo. Malalim nito. At parang buong-buo ka, kompleto ka. Nabuo mo yung sarili mo sa taon na 'to. Nakilala mo sarili mo mas malalim. Naintindihan mo, okay, ano bang gusto kong gawin talaga sa life ko? Pero nagkakaroon kang direction. Malalim siya. Kung nagre-resonate ka sa twin flame journey, yan, puwede makita mo yung leveling up, parang nagbabago yung takbo ng nangyayari sa'yo at sa person na tinuturing mong soulmate or twin flame. Kung may person na sa malayo na gustong-gusto mong makita na puwedeng magkita kayo, ay magbibigay sa'yo ng parang peace, solitude, parang parang feeling mo nakalayo ka sa hustle and grind, yung parang nagkaroon ka ng pagkakataon na maka-relax. Ang lalim lang siya. Para kasi meron siyang niyayakap ditong tao. Parang miss na miss niya. Kung isa kang nanay at malaki na anak mo, puwede din yan na pagkakataon ng anak mo mag-solo. Alam mo yun, yung parang 'pag malaki na yung mga anak mo and gusto na nila maging independent, ito na yung pagkakataon mo na bigyan silang kalayaan. Ngayon kung ang tinutukoy dito anak mo talaga, like anak mo na papunta sa'yo, like example nasa abroad ka, anak mo papunta sa'yo, then mataas ang possibility, puwede yang mangyari. Kung sa mahabang panahon para kang nag-iisa, ngayon hindi na, kasama mo na anak mo, Marami sa inyo ipe-petition mo anak mo, possible. Makakasama mo ang anak mo sa taon na 'to.
Pwede din ito na residency. Kung sa mahabang panahon, feeling mo, hindi ka secure kung saan ka nakastay, kung saan ka nakatira. Pwedeng finally mag-grant na yung residency mo. Pwede ka na magstay sa lugar kung nasan ka, hanggang pagtanda. Ang 12th house kasi konektado siya sa solitude. So parang ito na yung, parang pagtanda na to hermit ito So parang ito na yung older age. So pwede na secure mo ang future mo. Pwede na papaghandaan mo retirement mo. Pwede na check mo yung mga goals mo. Kung isa doon yung residency, pwede ma-check yon. Kung isang goal mo is ma-petition mo ang anak mo, then isa yon. Kung goal mo is makapagbakasyon ka, dahil matagal ka nang hindi nakikita ng anak mo, then pwede yan mangyari din. Para kasi may reunion dito. So may makikita kang tao, matagal mo nang gusto makita. Kung sa love ito, pwede din talaga makita mo yung personal love mo. Para nagkaroon ka ng time makasama siya. Pwedeng bandang December din yan. Kasi sa 12 house pwedeng bandang dulo. So magandang month sa'yo. January, February, March, and then October, November, December. Mapapansin mo, parang tatlong dulo sa dulo. Naunang 3 buwan, and then huling 3 buwan ng taon. And then may something sa gitna. Parang yan ang nakikita ko sa reading mo. Pwede yun yung mga magagandang months talaga. Hati. 3 sa umpisa, 3 sa dulo. 6 months yon. So, pwede sabihin, 6 months ng taon na to maganda talaga sa'yo. Pero yung isa sa pinakamaganda is February. Agad lang ako ng isang card. And then, punta na ako sa next group. Anything Spirit Team. Sa group number 1. Politics. Year of the Snake. Politika. Mapolitika ba ang taon na to? Kung tatakbo ka sa politika, then i-claim mo, mananalo ka sa pagtakbo. Mapakita pa sa'yo yung snake. Pakiramdam ko maganda sa'yo tong Year of the Snake. Yes, may mga haters pa ako, ma'am. Yes. Hindi mo tatanggal, wala tayong magagawa. Pero overall, happy ka pa rin. Pwedeng binibless ka ng snake na to. Year of the Snake. Claim mo na taon mo to. Mariting Kogo na tayo. Hindi na mag-add ng card. And thank you sa panonood ng video natin. If gusto mo ng personal reading, let me know. Message mo lang ako sa email ko, dalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Dalisa Taro. Thank you everyone for watching our video. And I'll see you again on our next reading. Namaste! Welcome to your reading group 2. So back tayo sa topic. Ano naghihintay sa'yo sa Year of the Snake? Yan. So napili mo, High Priestess. Shuffle muna tayo ng cards. Angel guys and spirit guys, tulungan mo ko i-channel a message para sa group number 2. And sana clear message. So sa reading na to, 2 groups lang. Kasi gagamitin natin 12 house spread. So, kuha tayo dito ng 12 cards. Pass forward ko sa part na to. Tingnan ko. Okay, so nakuha na natin mga cards mo. So, bawat cards, pumunta siya sa iba't ibang houses. So, pag-usapan natin, anong connection ng cards sa house kung saan siya nakapwesto.
You have to use your intuition sa reading natin. Mag-start tayo sa High Priestess na card and then pag-usapan natin mga cards mo. Always naman nakikita ko si High Priestess as a very spiritual card. Pwede isa kang tarot reader or gusto mo matuto ng tarot card reading or mahilig ka talaga manood ng mga tarot card readings. Mapa international or mapa local. Pwedeng hindi lang tarot card reading. Pwedeng mahilig ka sa mga subject ng spirituality or yung medyo malalim. Pwedeng very curious kang tao. Possible, meron kang magnetic personality. Very mysterious. The secret keeper. Pwede marami kang nalalaman na sikreto. Or marami kang matututunan sa taon na to. Pwede isa kang tao merong psychic ability, psychic gift, na doon yung possibility. Pwede malakas ang loob mo. Pwede sa kang tao na good listener, mapag-obserba, tinitingnan mo yung mga nangyari sa paligid mo, and pinag-aaralan mabuti. Pwede hindi ka basta gumagawa ng aksyon. Willing ka maghintay kahit gano'ng katagal. Naghintay ka ng tamang time. So isa ka matalinong tao, aware ka sa nangyari sa kapaligiran mo. Kung meron kang big dream na gustong maisakatuparan sa taon na to, o pwede mo siyang gawa ng paraan. Napakita lang na meron kang connection sa feminine side. And yung feminine side is more subconscious. It's possible. Kung meron ka mga limiting beliefs, matanggal sa taon na to. Maharap mo yung mga takot mo. Ito yung tanggalin yung mga hindi na nag-work sa akin. And hayaan pumasok sa mundo ko yung mga bagay na para sa akin. Ito yung art of allowing, art of surrender. Pwedeng naintindihan mo na sa mga nakalipas na taon parang hindi nag-work yung mga strategies mo. Pinipilit mong controlin yung nangyari para nahihirapan ka. Pwedeng sa taon na to, maintindihan mo yung flow na salita. Pwedeng flow state or pwedeng flow of life. Medyo nagpo-flow ka sa life. Naintindihan mo yung rhythm ng life and nakakaroon ka ng pagkakataon na gawa ng desisyon base sa napipil mo. Pwede itong susundan mo talaga intuition mo. Follow your intuition. Ito yung taon na to na magkakaroon kang trust sa intuition mo. Gagabayan ka niya para maisakatuparan mo yung mga pinapangarap mo. So, maganda card sa Priestess. Ngayon, pag-usapan natin bawat cards. Ang first house kasi, konektado siya sa first impression. Kung paano ka nakikita ng mga tao or kung paano mo gusto makita ng tao. So, Hangman. Pero hindi ka talaga ma-describe ng mga tao. Hindi ka nila maipaliwanag kung ano ba talaga ang personality mo. Pwede kasi nag-a-adjust ang personality mo depende kung nasan ka. Malleable. Nakita ko si Hangman parang new perspective, mga new ways ng pag-iisip, adaptability, resilience. So, possible, marunong ka mag-adjust sa environment. Pag kailangan laid back, mag-relax, alam mo yun, pull back ng konti, willing ka din mag-stay kung nasan ka. May possibility nakita ka ng mga tao very spiritual, highly spiritual, or enigmatic. Pwede din na mysterious. Kita ka ng mga tao na parang nagde-detach ka sa society. Pwedeng less na yung interaction mo sa mga tao, parang lagi kang busy, lagi kang may ginagawa, lagi kang may inaaral. Possible, nakikita ka ng mga tao na parang nilalet go mo yung mga bagay na ayaw mo na talaga sa life mo. Kung nahiwalay ka sa partner, di makita ka ng mga tao na parang going solo. Kung matagal ka na walang partner, din nakikita ka ng mga tao parang pinipili mo mag-isa. Hangman kasi more card ito ng patience. So, nakita mga tao parang may patience ka, hinihintay mo dumating yung mga para sa'yo. Nakita mga tao na meron kang hinahanap sa mundo na to, more than pa sa kahit anong bagay. Act din to ng sacrifice. So, kita mga tao parang nagsasacrifice ka ngayon, possible meron kang inaabot na pangarap. Kung meron kang sacrifice na ginawa
Then, nakikita ng mga tao yung sacrifices mo. Then, pakita lang dito na isa ka independent thinker, nakapag-isip ka para sa sarili mo, willing ka mag-sacrifice para sa pangkalahatan. Meron kang ugali na mag-self-sacrifice kung kailangan. Pwedeng meron kang inner peace, kilala mo sarili mo. Pwedeng napaka-peaceful mong person. Nakapag-isip ka para sa sarili mo. Hinahayaan mo lang yung mga mangyari. Wala ka masyado attachment sa mga nangyayari. Very spiritual energy. Pwedeng hindi ka na masyado natitrigger, na-overcome mo ng ego mo. Naintindihan mo na yung mga nangyayari sa life mo is kasama sa story ng life mo. Pwedeng sa taon na to, mag-stand up ka sa paniniwala mo. Walang takot na ipakita kung sino ka. Medyo malalim. Sa number 2 card, ang second house naman, more ito, kaperahan. The Star. Maabot mo yung pangarap mo. Kakapera ka dahil ma-achieve mo yung dream na yon. Siguro sa umpisa ng taon na to, nahihirapan ka sa pagkita ng pera. Hindi mo alam kung saan, paano, gagawa ng paraan. Marami dito artists, dreamers, solopreneurs, pwedeng entrepreneurs. Kung ano mga achievement mo sa taon na to sa kaperahan, is patikim pa lang. May patikim. Patikim pa lang sa'yo. Ang possibility, marami sa mga dreams mo, pangarap mo, goals mo mangyayari. Possible, hindi lahat mangyayari sa isang taon. Kaya willing ka maghintay. Willing ka maghintay sa time na yon. Possible, malaki kasi ang pangarap mo eh. The bigger the dream, the longer it takes. Parang yan. Parang willing ka maghintay sa mga pangyayari. Hindi ka gaano nagmamadali. Mahalaga sa'yo, nasa tama kang direction. So, pwedeng kumita ka. Yes, magkaroon ka na pagkakataong kumita. Hindi man agad-agad, slowly. Pero, okay lang sa'yo maghintay. May possibility, umpisa pa lang itong taon na to. So, hindi mo makikita siya. Halos hindi mo siya mapapansin sa umpisa. Ano possible? Mauna yung sacrifice na nabago yung pera. Talaga sa'yo. Meaning, big sacrifice para sa big money. So, anong sample nito? Like, kung tatayo ka negosyo, then, dami sacrifices sa umpisa. And sa dulo, yan, doon mo makakamit yung maraming financial rewards. Hindi mo halos mapansin. Pakaramdam mo wala nangyari, parang na-stuck, parang walang paggalaw sa kaperahan. Pero may possibility, masusurpresa ka sa kaperahan mo. Pwede maganda sa'yo month ng December. Or bago mag-December, doon mo makikita yung bunga ng mga paghihirap mo ng ilang buwan. Mataas siya sa mga taong nag-umpisa ng negosyo, or nag-umpisa ng isang project, or yung mga tao na nagdo-double job. More ito, parang may kakaiba kang ginagawa. Hindi mo siya mararamdaman sa umpisa. Kung matagal ka nang nagnenegosyo, then kapit lang, hangman, konting sacrifice pa. So matagal ka nang nagnenegosyo, then possible, makita mo na talaga yung rewards, ang financial rewards sa taon na to. Nauna yung sacrifice eh. Kung makakaalam kung nagbigay ka na ng sacrifice para sa big money. Pero kung naibigay mo na yung mga sacrifices na nagpapatuloy ka pa sa ginagawa mo ngayon, then i-claim mo bago magsarado ang taon, ma-reward ka financially. Law of the universe yan eh. Makakompensate tayo sa value na ibinigay natin. Binibigyan lang kita ng interpretasyon. Ngayon, sa third house, favorite house ko to eh. House ito ng communication. House din siya ng pag-aaral. More din siya yung mga travel. Regular travel lang, yung mga commute. House din niya ng mga siblings, kapatid. Ngayon, kung may kapatid ka na hindi mo nakikita na matagal, like OFW, yeah, pwede kayo magkita. Or pwede may kapatid ka makakapag-abroad. Or pwedeng i-claim mo ikaw. May possibility, isa sa kapatid mo, or may kapatid ka nag-abroad, makikita mo. Or isama ka niya sa pamamasyal, pwede rin. Or konektado to sa kapatid. Isang possibility. Or pwedeng ikaw at mga kapatid mo makapag-travel kayo palagi, makapasyal kayo sa magagandang lugar. Ano pa isang posibilidad? Kung isa kang tao nagpo-promote ng product, then magkakaroon ng
magandang rating, testimonial, review yung products mo. May possibility, ito yung word of mouth na tinatawag. Word of mouth. Sa negatibo, mukha siyang chismis. Sa negatibo. Sa positibo, pwede siyang referral. So, pwede mo pag-aralan. Saan side ka titingin kung gagawin decision na. Pwedeng maging word of mouth yung ginagawa mo. Papapasa-pasa siya. Pwedeng maraming tao interesado makausap ka. Pwedeng very busy ka pagdating sa communication. Very busy. Pwedeng lakasan mo ang loob mo and then tulungan mo sarili mo. Harapin mo yung mga nakakatakot na conversation. Pwede ma-invite ka magsalita sa isang lugar. Kung nag-aaral ka naman, pwede magkaroon ka ng pagkakataon na makapagsalita sa grupo ng mga estudyante. Ma-overcome mo yung anxiety mo sa pagsasalita sa harap ng tao. Kung isa kang tao na pangarap mo maging podcaster, gusto mo makapagsalita sa harap ng maraming tao, i-claim mo na ito na yung time na ready ka na. Magte-take ka na ng leap of faith. Possible ito yung panahon na mas maririnig ng iba yung boses mo. Mas active ka ngayon sa social media. May possibility. Active ka sa social media, possible pagpapromote ng product. Pero absent ka sa social gatherings. Kakaiba, no? May possibility na kailangan mo din tulong ng ibang tao. Kung entrepreneur ka, pwedeng pumasok sa business mo yung mga tao na may unique na paraan ng communication. Ito yung mga tao na pwedeng i-boost yung ginagawa mo. Like, mga tao na marunong mag-persuade, marunong talaga ng writing, or ikaw na mismo ito. Pwede magkaroon ka additional skills, like writing, communication, marami kasi yan. Pwede din na marketing. Kung entrepreneur ka, ang dami mo siguro aaralin. Suitable na kasi ito. Ibig sabihin, mag-try ka ng something na bago. Pwedeng babagoy mo style mo ng communication. Isa pang paraan. Or style mo ng pagsusulat. Pwede rin. Isa ka writer, then may possibility na pagkakataon mo na talaga to, i-push mo yung mga sinusulat mo. Hayaan mong basahin nila. Kung nag-aaral ka ng more technical naman, then pagkakataon mo na rin ito na magamit yung mga pinag-aralan mo. Pero ang nakikita ko dito sa third house sa'yo, communication, parang word of mouth, parang napapag-usapan ka. Malapit na nga sa famous ka kasi papag-usapan ka, nababasa ng ibang tao yung sinulat mo, nakikita ng tao iba yung produkto mo, nagkakaroon ka maraming referrals, maraming clients, pwede marami sa clients mo, taga-ibang bansa. Kung freelancer ka, then possible, highly recommended ka. So sa fourth house naman, house ito ng family, children. Konektado din to sa father. And more sa nakaraan, nandito temperance. So, kung may mga nangyari hindi maganda sa family, sa nakaraan, sa taon nito magkakaroon ka ng healing. Pwedeng healing ng family trauma. Kung may mga relatives ka, family members na nag-pass away, i-claim mo na they're at peace. Kasi angel na to . Ang temperance sa akin is more balance, harmony. So, may harmony sa family. Merong pagkakasundo-sundo. Pwede din ito na finally, nasettle na yung mga differences. Kung ano yung matatagal ng pinag-aawayan, napag-usapan na. Papakita lang dito na kung ano man yung trauma mo ng bata ka, mga childhood memories, yung mga nag-cause sa'yo ng trauma, possible, ma-accept mo na talaga yon na kung ano man nangyari sa nakaraan is tapos na. Sa fifth house, card ito ng pleasure. Ito yung parang creativity, more ito sa mga bata, more din ito sa intimacy. That card nandito, pwede mo magamit yung mga suppressed emotion as gasolina, fuel, para lumabas ang creativity mo. Pwedeng sa isang very painful na nangyayari sa life mo, lumabas ang creativity mo, baguhin ka. Pwedeng may pagbabago sa'yo. Sa physical, may palitan ka talaga. Like, ayusin mo yung outside appearance mo. May possibility. Pwede nagiging unstoppable ka. Ito message na to hindi para sa lahat. Meron lang mga nanonood sa channel ko na nagre-resonate dito sa message na to. So kung part ka ng LGBTQ, anong mangyayari sa
Fifth house, ang pwede makita mo na you are the author of your life, diba? You're the artist. You're the painter. Ikaw may hawak ng canvas. So, ikaw magde-decide kung paano mo gusto mabuhay. Pwede maging very unique, very creative ang paraan mong pag-express ng sexuality mo. Yung sixth house, konektado ito sa pang-araw-araw na pangangailangan ng tao. Six of Cups, family yan soulmate card. Dalawa lang yan ikaw ang malaki itinutulong sa pamilya or ang swerte mo sa pamilya mo or ang swerte mo sa community. May mga tao na parang blessed talaga dito. Yung hindi man nila mabili yung pangangailangan nila, pero dahil mababait yung mga relatives or mababait yung mga kaibigan or yung family na mismo, nakukuha nila yung mga gusto nila. Ngayon, kung isa ka sa pinalad, magkaroon ng support, then i-claim mo na marami sa pangangailangan mo, masusolusyonan. Dahil sa tulong na nanggagaling sa kapatid, sa kapamilya, sa kamag-anak, sa pinsan, pwedeng kung saan siya nanggagaling. Six of Cups na yan galing yan sa nakaraan. Pwede may makuha kang blessing galing sa nakaraan. Like pamana, yan. Pero hindi mo nakuha last year, pwede makuha mo na ngayong taon. Makatulong yan sa'yo sa pang-araw-araw na pangailangan. So, sa 7th house ito ng partnership, relationships, marriage. Kung nahiwalay ka sa partner, possible, finally, ma-accept mo na ito kung nahiwalay ka sa partner. Pwede may tao nagmamahal sa'yo na naaalala ka talaga palagi. It's a decision pa rin kung gusto mong bumalik sa nakaraan. You have a choice. Meron ka free will. Papakita lang dito na possible, merong sadness sa part ng love life mo. Pwede napipil mo pa nabibigo ka dito sa love department. Sa taon na to, pwedeng magkaroon ka ng clarity. Ano ba talagang hinahanap mo pagdating sa partner? Card kasi ito ng panghihinayang. So, pwedeng may pinanghihinayangan kang tao sa life mo or may ex talaga nanghihinayang sa'yo. Or pwedeng maraming tao nanghihinayang sa'yo. Pwede may taong gusto makabalik sa life mo. May panghihinayang. Kung panghihinayangan mo na hindi ka magkaroon ng partner sa taon na to, siguro, it's time bigyan to ng priority. Ilagay to sa priority mo. Pwede na pipil ng mga tao na parang minsan naging very sensitive ka, naging very emotional, nahirapan kang i-handle yung emosyon mo. Pwedeng lumabas sa atin yung mga pain na yon, ng mga masasakit na nangyari, na itinago mo, and finally, ma-let go mo na talaga siya. Ito yung parang matanggal mo na talaga siya sa sistema mo, sa body mo. Kung natitrigger ka ng isang tao, like, may tao nagtitrigger na emotion mo, pwede mapag-aralan mo kung paano mo ma-manage yung emotion mo. Kung maraming taong hindi nagtiwala sa'yo, panahon na siguro para patawarin. You're the snake Kung may tao na feeling mo, tinrider ka, siguro pagkakataon na to na para harapin yon and tanggapin na nangyari. Kung mapatawad mo ang isang tao na kamali sa'yo, it's a personal choice na gagawin mo sa taon na to. Pwede malalaman mo sino yung mga tao totoo sa'yo at sino yung mga tao na ayaw sabing ginagamit ka lang, pero pag-aralan mo din mabuti. Pwede magkakaroon ng linaw sa'yo sino taong talagang sumusuporta sa'yo. Number 8 position, 8 of Cups, walking away. So mag-walk away ka sa drama. Kung pakiramdam mo, maraming mga problema sa pera na hindi naman dapat mapunta sa'yo, pwedeng mag-walk away ka na doon. Finally, hindi ka na ma-concerned sa mga nangyayaring yun kung hindi ka naman involved. May possibility na marami sa problems sa family, magkakaroon na talaga resolution. Bigyan mo ng pansin mga issues nandun. Ang 8 of Cups kasi konektado yun sa nakaraan, parang kahit masakit, kailangan mong iwanan. Pwedeng may mga bagay ka na ininvest mo, ang pera mo, atensyon mo doon, na alam mong hindi na siguro pwedeng ipagpatuloy. Ngayon, kasi kang businessman or businesswoman and feeling mo parang gusto ko nang isarado yung business ko, mag-start ng panibago, pwede rin. Papakita lang pagdating sa money, may mga bagay ka na aayusin dito.
magkakaroon ka ng strong boundaries, di mo hayaan na maabuso ka ng ibang tao. Pwede ang stress mo nanggagaling sa feeling mo, napapabayaan mong pamilya mo sa sobrang pag-focus sa pagkita ng pera. Pinapayo sa'yo ng card na nandiyan naman ang pamilya mo, naiintindihan naman nila kung sobrang busy ka. Kung nagkakos sa'yo ng stress ang pera, then ma-handle mo yun na maayos sa taon na to. Possible kasi sa umpisa ng taon or hanggang kalagitnaan ng taon, ma-feel mo yung stress pagdating sa pera. Pwede yung mga bagay na pinipilit mo i-handle. Ang payo sa'yo ng card, magpatuloy ka lang sa ginagawa mo. Huwag bumitaw. May possibility magagawa mo ng paraan maayos mo, ang finances mo. Para kasing feeling mo, ginagawa mo yung best mo and then parang may nag-hold back sa'yo, na parang may pumipigil sa'yo. Napakita lang na malalampasan mo yan. Sa number 9 position, ito yung divine wisdom. May warrior mentality ka. Pakiramdam mo, life is a battle. Feeling mo kasi para kang hustle and grind, para kang lumalaban sa hamon ng buhay. Mapapagod ka. Ang payo sa'yo ng card, it's time na talaga na it's time na isipin, tapos na ang battlefield. Hindi kailangan ng matinding stress pagkokontrol sa nangyayari. Pwede maintindihan mo na si God ang power behind sa lahat na ng ginagawa mo. Yung 10th house, more ito sa career, sa public reputation mo. So, magkakaroon ka ng reputation ng Queen of Swords. Si Queen of Swords matalino and boss. Parang boss lady kung babae ka. Kung lalaki ka, the boss pa rin. Ito yung parang mataas na level ng respect ng tao sa'yo. Pwedeng intimidated ang mga tao sa'yo. Pagdating sa career, yes, maging maganda siya. Pwede ma-promote ka, pwede magkaroon ka ng level ng success, pwede magkaroon ka ng mga taong inaasikaso, iniintindi. Parang boss energy siya. So, maganda siya sa career. Kung nangangarap ka na magtagumpay sa career, yes, ito. Kung gusto mo magkaroon ng magandang reputation, yes, ito. Kasi si Queen of Swords, Queen of Clarity, Integrity. So, pinapakita dito na marami ka natutunan, na-apply mo yung mga natutunan mo. Pwede ka din maging mentor, coach, the teacher. Pwede marami ka matulungan. Pag-aralan mabuti. Kung isa kang educator, like, more nagtuturo, then, possible taon mo ito. Makita ng mga tao na, alam mo talaga ang materials mo. Pwede yung dumating sa buhay mo yung the greatest teacher na hinahanap mo. Napakita lang na maging maganda ang taon na to pagdating sa recognition. Nakikita sa tao yung discipline sa'yo. Sumaabot mo yung pangarap mo sa career dahil sa disiplina. Ngayon, sa 11th house ito ng opportunities. So, napakadami opportunities darating sa'yo. Pwede magkaroon ka ng mga kaibigan sa iba't ibang sulok ng mundo. Like, marami kang makilala sa iba't ibang lugar. Kung may ka sa foreign travel, pwede rin. Kung may pangarap kang makilalang tao, sikat, kilala, may possibility. Kung may hinihintay kang tao makita na, let's say, foreigner, taga ibang lugar, pwedeng makita mo din ng person na to. 3 points ka sa card ng expansion. So, pwede magkaroon ka ng property, mag-expand ang business mo, pwede magkaroon ka ng pagkakataon na makapunta sa mga places talaga na pangarap mo lang dati. Kung freelancer ka or nagbi-business ka, dumadaming clients mo, nag-expand. Marami sa mga clients mo manggagaling sa malayo. So, pag-aralan, meron ka bang mga produkto binibenta internationally? So, kailangan mo mag-hold on sa vision mo. So, mararamdaman mo na parang paparating na talaga yung success ko. Yung big break or yung breakthrough. Sa last house, 12th house, malalim to Yung 12th house, more ito sa solitude. Bago magpalit ng taon, like bago mag 2026,
makatanggap ka ng big blessing. Makita mo talaga. Pwedeng matagal na pangarap mo ito. Pwedeng simbolo ito ng legacy mo, simbolo ito ng pinaghirapan mo. Magkat tayo dito ng card. Turning in. Meditation makakatulong sa'yo. Yung matagal mo nang pinapangarap is nangyayari na talaga. Hindi man siya 100% na yun talaga. Pero you're living the life na dinidesign mo. Kumbaga, yung pinapangarap mo dati is nandun ka na ngayon. Hindi man siya perfect sa paningin mo, may mga kulang pa, pero ito yung buhay na pinapangarap mo. Pwede sa meditation na to, habang nagme-meditate ka, darating sa isip mo yung sagot sa mga tanong mo. Sa process kasi, pag nagpapakita sa reading, ang message lang is darating sa yung sagot sa tamang time. Malalaman mo yung mga sagot sa tanong mo. Isa kang tao na ang daming tanong, daming mong tanong sa life, na malalaman mo ang sagot. Pwede maganda sa'yo itong color red or blue. Para siya napaka-peaceful na nakaupo lang siya doon. Napaka-peaceful. Parang may something sa energy mo na sa Year of the Snake. At peace, very peaceful ka. Pwedeng papasok ka sa taon na to na may acceptance ka na ng sitwasyon mo. And dahil sa letting go acceptance na nangyari, magiging maganda tong taon na to sa'yo. Mababawasan na yung more drama, more mga pighati, more pag-aawayan. And possible makapokus ka na talaga sa mga importante bagay at tao sa life mo. Matatanggal na yung mga bagay na hindi mo na dapat pinapansin. Masabi ko pa rin maganda yung Year of the Snake. Medyo marami kang healing na gagawin. Healing. Pwedeng healing talaga like sa physical or pwedeng healing sa emotion. Kung feeling lost ka ngayong taon, then i-claim mo, makakaroon kang direction. But I think all good na tayo. Group number 2, hindi ko na siguro extend ang video. Sana kuha may messages na para sa'yo sa reading natin. And if gusto mo ng personal reading, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Thank you everyone for watching our video. Sana kuha may messages na para sa'yo sa reading natin. And I'll see you again on our next reading. Namaste!